Yung Memorandum of Agreement sa pagitan ng Development Bank of the Philippines, DBP, ng PhilHealth at saka ng Tingog Party List. Tingog Party List. Kasi ang gusto daw po talaga ng maganda naman yung kagustuhan nila, Nelson, tumulong sa mga rural areas para po sa kanilang kalusugan at kung ano pa man. Pero nung ito po'y napuna, parang nalungkot po ng husto si Congressman Jude Asidre. Na representante rin po ng Tingog Party List. Ano kanya kalungkutan? Ito, ipakikita ko sa inyo, Nelson, mga kababayan. Congressman Asidre. Pati itsura niya, mukhang malungkot siya. Ay, kitang-kita. Halata. Makukumbinse kung malungkot siya. Ay, maluluha ka dito. Tingnan natin. Nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng Tingog sa programang ito. Bagamat sinusuportahan pa rin namin ang inisyatibong tulungan ng ating mga LGU, kagabi po nagpulong po yung mga opisyal po ng Tingog Party List at nag-decide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA. So we decided that siguro in a better time, if not, we leave it to the agencies to really look into this as a solution. But nonetheless, we remain committed. Gayon yan yung sinabi ko sa privilege speech. Marami namang paraan. Yun yung sinasabi ko. Pag gusto mong tumulong, marami palaging paraan. Yung mahilig maghanap ng pupunain, kahit anong gawin mo, may ipupuna. Sana makita na lang ho ng mga kababayan natin kung sino po yung gumawa, sino po yung hanggang puna lang po. Ayun. So matras na pala sila. Hindi na nila itutuloy. Ano ba yung plano na talaga dyan doon sa kasunduan? DBP, Pondo. LGU, local government. Yes. Tingog. Parang sila kasi ang tagapamagitan eh. Anong gagawin ng dalawa? Ng DBP tsaka ng LGU? Parang yung LGU baka punta sa DBP PhilHealth. Para magtatayo ng ospital. Tayo ng mga rural hospital, etc. Ang tagapamagitan ng Tingog. Ayun. So, kailangan ng tagapamagitan. Yun yung kasunduan nila. Yes, yata. Parang sila ang mamamagitan doon sa dalawa. Saan yun? Sabi yan. Nagdesisyon na raw po silang umatras sa ang tawag na Maalagang Republika Rural Financing Development Financing Health Development Program. Dahil nakita nilang nakakagulo lang ang kanilang partisipasyon sa mga layunin po ng programa. Ang pinupuna naman kasi ng iba, bakit kasi kailangan pa na doon ng Tingog? Pwede, bakit hindi pa magkasundo yung DBP, PhilHealth, at saka LGU? Oo nga, no? Tatlo na kayo na magkasundo. Wala namang partisipasyon yung isa. Yun na nga. Kasi kumbaga, kung wala ang Tingog, Jack, matutuloy yun eh. Diba? Matutuloy pa rin. Matutuloy pa rin. Pero ang end user mo kasi, LGU, kailangan mahalaga yung LGU. Ay naman. Diba? Yung DBP, andun yung loan. Tapos yun. Yung PhilHealth, siyempre, andun po yun. Yung isa parang wala siyang magiging participation talaga. Mukhang napuna. Oo nga. Ako naman, kahit kumbaga sa pyesa ng sasakyan, pag tinanggal mo siya, tatakbo pa rin. Oo nga. Well, ako naman, at least naging sensitive po si Kong Jude Asidre, at least na siguro na-realize niya na sa halip na baka matuwa at maapektuhan pa, ang isa din kasi sa mga representante ng Tingog, Nelson, ay ang may bahay po ni Speaker Martin. Baka matitigan pa. Yes, opo. Yun naman ang punto ng mga kababayan natin. Totoo naman yun. Hindi ibig sabihin ay meron kang masamang intensyon. Hindi ibig sabihin ay meron kang masamang gagawin, pero halimbawa lang dyan yung mga judge sa mga korte lang. At sa mga lower court. RTC o bang ganyan, no? Hindi yan. Basta, halimbawa, inibitahan mo sa isang pagkakatipan. Hindi basta-basta pupunta. Kasi nga, baka mapaghinilaan na pinapaburan mo yung isang kaso. Tawag yan, cold neutrality of impartial judge. Hanggat maaari, huwag kang mapaghihinilaan. Yes. Hindi dahil sa meron kang masamang balak na gawin. Diba? Ako hindi naman sinasabi natin, kay Kung Jude, hindi naman namin sinabing may masama. Pero siyempre po, kumbaga, kung nandun kayo, ibig ba sabihin, ipa-priority pagkat, di ba? Well, ako sa kabilang banda, bagamat maganda ang layunin po, Kung Jude, at least dito baka may makitang maipuna pa sa inyo. Pero kung tama din naman. Patuloy naman yung agreement na wala sila, at least makikita na sila ang nag-initiate nun, di ba? Ako naman, internally, di ba? Kayong tatlo, ang tatanggapin nyo, halimbawa, yung mga nire-recommenda namin, yung mga kaibigan namin, pwede din naman. Huwag ka nang sumangkot doon sa pagpirma ng, di ba? Kasi baka mabubutasan pa kayo. Kapag hinalaan ka, halimbawa, itinatayo na yung ospital, o yung health center, ilalagay mo pa yung, ito po, inaitayo dahil sa initiative ni ganito, ganyan. Malalagay talaga yung pangalan. Samantalang pwede naman pala, hindi, o wala. Anyway,